Pero ang statement na lumabas, sir, na parang nagpunta ka daw dito sa Davao at parang sinigaw-sigawan mo yung mga staff niya at saka nagpunta ka dito at nakialam, meron naman daw local ordinance. Yun naman ang punto lang na ano ko. At sinagot ko doon online, ako'y sumagot na lang din na yung nag-inform sa iyo, Congressman, baka mali ang sinabi so far. Pero sabi ko rin naman, baka hindi ko lang din alam. Baka sa mga puntong hindi na videoan, talagang sumigaw-sigaw ito si Colonel Busita. Kaya yun ang gusto kong malaman straight from you po, Colonel. Uy, Congressman Busita. Congressman Busita, makakasama natin ngayon ng grupong ARSAP din. Congressman, magandang umaga po sa inyo uli at salamat po sa pagpapa-unlock dito sa programa natin, Colonel. Sir, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat at siyempre sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Eto po, maaga po, imbis na mauna yung word of God ko, eto na yung nang inuna ko kasi napakainit din sa social media, ano? Yung recent na statement ni Congressman Pulong at sabi ko nga, eto patuloy, nagsimula patuloy ng gulo o away ito, pero alam mo, sinasabi ko, sir, pag ang away, pag isang parte ay ayaw naman lumaban, walang away na mangyayari. At yun ang aking stand talaga dyan. Pero ang statement na lumabas, sir, na parang nagpunta ka daw dito sa Davao at parang sinigaw-sigawan mo yung mga staff niya at saka nagpunta ka dito at nakialam, meron naman daw local ordinance. Yun naman ang punto lang na ano ko. At sinagot ko doon online, ako'y sumagot na lang din na yung nag-inform sa iyo, Congressman, baka mali ang sinabi so far. Pero sabi ko rin naman, baka hindi ko lang din alam. Baka sa mga puntong hindi na videoan, talagang sumigaw-sigaw ito si Colonel Busita. Kaya yun ang gusto kong malaman straight from you po, Colonel. Magandang umaga po uli, sir. Pastor, una po sa lahat, gusto kong banggitin sa inyo at sa ating mga kababayan na Davaoenyo, ako po ay nagsadya sa Davao City sa lokal na pamahalaan base sa kahilingan ng ilang mga riders na kung maaari daw ay matulungan ko sila kaugnay sa usapin dito sa aftermarket muffler na sinasabi po nila na basta aftermarket muffler hinuhuli. Yun po ang unang dahilan. Pangalawa, gusto ko pong banggitin sa inyo mga sir and mom, mga kababayan, bilang retired police, protocol po namin yung tinatawag na courtesy call. Nagsadya po kami sa opisina ni Honorable Mayor Baste Duterte at nakausap po namin doon si Miss Rosemay Dagdag ang staff ni Honorable Mayor Duterte. At ayon sa kanya, noong oras na yon, wala po ang ating mayor. Kaya nagsadya po ako sa Office of the Vice Mayor at nakausap ko rin po ang kanilang staff. Pareho ni Mayor na tsempuhan, wala sila dahil alanganing oras po yon. Kaya bumalik po kami kay Miss Rosemay Dagdag, Office of the Vice Mayor, Office of the Mayor. Nag-request po kami at the same time na kung maaari masamahan kami ng representatives from DILG office para matiyak na hindi magkakaroon ng impresyon na kami ay nanghaharas o parang inaargumento ko ang CTTMO. At napakabuti naman po ng Office of the Mayor ang ating kahilingan o pinagbigyan. May representatives po galing DILG sa naganap na dialogue namin sa office ng CTTMO. At gusto ko po ipaalam sa inyo at sa kay ma'am, sa ating mga kababayan, nung naganap ang dialogue, may nag-video po na kawani ng CTTMO. Yung po ay napakahalaga dahil siyempre kung ang video na ilalabas ay sa amin lamang, pwedeng sabihin natin na bias. Pero meron po nag-video sa office ng CTTMO. At maliban po dyan, sir,
maraming nakasaksi na mga riders. At meron po doong biktima rin na rider na nahuli na nag-live video po sa kanyang Facebook. Sa makatuwid, sir, walang maililihim sa mga nangyari. Dahil gusto ko rin pong banggitin sa mga kapatid nating Dabaweños, ngayon, may simpleng vendor, may cellphone at nakakapag-video. Ibig sabihin po, kung may katotohanan na si Colonel Busita ay naging bastos at may sinigawan, siguro po, yung araw na yun din, baka lumabas po ang video, baka nag-viral. So, in fairness naman po, kay Honorable Congressman Paolo Colong Duterte, naniniwala po ako na may nakarating lamang sa kanya na maling information. At syempre, responsibility niya na ipagtanggol naman ang Dabaweños, lalong-lalo na po ang kawani ng lokal na pamahalaan. Kaya hindi ko po siya sinisisi kung may nakarating sa kanya na mali na informasyon. Ayan, oo. So walang pagsigaw-sigaw na nangyari. Wala ka pong sinigawan. Nililinaw po natin na wala kang sinigawan. At least galing na po sa inyo 'yon. Oo. 'Yon. Pero hindi, wala po, Mamalyan. Wala po. At alam niyo po, masama ang banggitin ang Panginoon natin Diyos. Pero babanggitin ko na mula po nung naging sundalo si Colonel Busita hanggang naging pulis at naging congressman, hindi po ako nakaranas manigaw ng kapwa dahil ako po ay talagang anak mahirap at lumaki sa bahay kubo at nire-respeto ko po ang ating kapwa kahit sino dahil sa paniniwala na tayong lahat ay may dignidad na dapat igalang at pahalagahan. Kahit nga po kriminal, wala akong natatandang binastos o sinigawan po. Ayan. Totoo po. Colonel, paalam ko lang po sa inyo na malaki pong epekto ng inyong pagbisita dito sa Davao City at marami pong motorista ang masaya kasi may mga paglilinaw na po mula sa LTO mismo at saka sa kinahapunan yon na nagsalita na rin yung TEU na hindi naman lahat ng aftermarket ay illegal at saka pero kailangan siguro malinaw na yung panguhuli nila dapat doon sa mga bora-bora. Kayo po, halinawin ko kasi parang lumalabas sa statement ni Congressman na lahat ng kumbaga pati bora-bora ay kinakampihan ninyo. Sabi ko, napakalinaw naman ang premise ninyo. Hindi kayo nagpunta dito para tulungan ng mga illegal o kampihan ng illegal, di ba? Yung mga hindi tamang panghuhuli lang ang inyong gustong mabigyan linaw. Linawin dito. Sir Randy and Ma'am Alian, kahit minsan wala po na pinagtanggol si Colonel Busita na pasaway, walang disiplinang motorista, wala po. At malinaw po, Sir Randy and Ma'am Alian, na hindi natin pinagtatanggol ang walang disiplina. Ang ipinagtatanggol lamang po natin ay ang motorista na nabibiktima ng maling panghuli at pagpapatupad ng batas. Malinaw na malinaw po yan. At ako po ay walang kayang iharap sa mukha sa mga Dabaweños kung kinukonsinti po natin ang walang disiplinang motorista. Ang gusto lamang po natin, simple, may patupad ng tama ang batas at ordinansa para hindi naman kawa-awa po ang mga maliliit na manggagawa, kung mga disiplinado. Kung may mali, may paglabag, hulihin. Tiyakin lamang po na tama. At nabanggit po ninyo ang TEU. At nakausap ko rin po si Colonel Garcia ng Traffic Enforcement Unit ng lokal na pamahalaan ng Davao City. At maayos po ang aming pag-uusap. At yung ilang information na nakarating sa amin laban sa TEU ay wala naman palang katotohanan dahil sobrang linaw po ng aming pag-uusap. At yun din po, yung mga kawani ng TEU, may mga pictures po kami at maayos sa aming pag-uusap. Walang naging bastusan, walang naganap na sigawan. Hindi po natin gagawin yon dahil unang-una, Sir Randy and Ma'am Alian, halimbawa ikaw, Sir Randy,
paano naman kita sisigawan? Wala ka naman personal na mali laban sa akin. Ang pinag-uusapan lang natin yung ordinansa. And by the way, baka malimutan ko po, sa naganap po na dialogue, napag-alaman po natin na mayroon ng on-process, ongoing amendment para sa nasabing ordinansa. Yan mismo po ay galing sa OAC ng CTTMO. Yung pong sinasabing amendment na on-process, ongoing, ay isang malinaw po na hindi binabaliwala ni Honorable Mayor Baste Duterte ang hinahing ng mga riders dito sa Davao City. Bago po si Colonel Busita dumating noong January 29, 2026. Itong taong ito, yung pala po ay sinimula na ang amendment. Wow. At may nabasa po ako na nakapost from the local government unit of Davao City na meron pong scheduled hearing, consultative meeting. Ngayon, 28. Na-invite po dito ang iba't ibang mga riders particular para mabalangkas at maayos ang nasabing ordinansa. Patunay po ito na hindi pa pumupunta si Colonel Busita sa Davao City ay may kautusan na ang ating Honorable Mayor Duterte sa Sangguniang Panlungsod. At ang nakakatuwa po nito, ang chairman ng Committee on Transportation ng lokal na pamahalaan ng Davao City ay abogada. Opo. Lawyer. Kaya yung pong aming letter addressed to our Honorable Mayor with position paper para dito sa proposed amendment ay ipapadala po namin. At dahil nga po may mga scheduled meetings na ako, appointments, ako po ay kumpiyansa na ito ay hindi na kailangang i-present ako personal sa Sangguniang Panlungsod. Dahil ulitin ko po, lawyer po ang chairman ng Committee on Transportation. Yes po. Yun nga din ang sinabi ko po kaninang umaga. At sigurado po ako na may magaganap pong ganyan kasi hindi po bago sa amin yan. Alam niyo po ba, sir, na mga 5 taon nang nakalipas ay gumawa po ng batas ang Davao City na pagbayarin ng tax ang mga rider na delivery rider. Pagbayarin ng business permit, kumuha ng garbage hindi fee, naman sila at business. saka yung kumuha ng fire extinguisher, mga ganyan, parang isang business plan ba? Pero yun po ay talagang in-implement nila for 4 years until talaga napuno na po yung mga riders kasi every year lumalaki yung kanilang binabayaran. Nang nagprotesta na't lahat-lahat at kami po ay dito sa radyo ay di rin tinigilan, ganun din ang ginawa nila, binago nila yung batas. Ang masakit doon, kagaya ng batas na ito na ipinatupad nila, marami na pong pipe ang nasira. Marami na pong nahuli at naperwisyo. Marami na pong nagbayad ng penalty na hindi naman dapat. Kaya sabi ko nga, anong klase bang sanggunian yan na pag napatunayang mali ang ginawang batas, wow, mali, ulitin natin o baguhin natin. Pero wala na po kayo doon ha. Akin po yung commentary, sir. Pero nagpapasalamat kami, sir. Kasi mukhang kayo po ay napunta dito sa tamang panahon. Yes. At nadagdag yun sa patunay na kailangan pong balangkasin uli yung batas na kanilang ginawa. Kasi unfair po for the riding public at sa mga kawawa nga naman ng Na publiko. gustong sumunod sa batas Oo. pero nalilito kung saan sila susunod. Kasi hindi lang dyan ngayon nga umagang ito, sir, nakita ko yung pagpunta ninyo sa Jensan. Baka maging issue na naman dyan dito sa Davao City. Yung yung pagpalit ng gulong ay hinuhuli sa General Santos City. Huh? Pag-ilis na mo, pag pinalitan mo yung gulong mo ng maliit o malaki, huhulihin ka. Yun pala yung batas, pinaliwanag ni Colonel Busita, yung batas ay nagsasabing, wag mong papalitan yung rim. Bahala ka sa gulong kung anong laki ang gusto mo. Pero hinuhuli yun sa Jensan. Dito sa Davao, hindi ko pa naranasan yun. Interpretation. Wrong interpretation na naman. Linawin ko lang, Sir Busita, para sa mga taga Davao, taga Mindanao na nakikinig ngayon. Hindi po pwedeng hulihin dahil lang sa laki ng gulong, ano? Tama po kayo, sir. Meron po diyang department order ang DOTR na as long as na hindi ka nagpalit ng size ng rim,
pinalitan mo yung goma, wala kang violation. At tama po kayo, sir. Nagsadya po tayo sa General Santos City sa Mindanao para i-address yung issue na yan. At tayo po ay nagpapasalamat sa Regional Office 12 ng LTO sapagkat agad-agad po nilang itinama itong mali na ginagawa ng kanilang mga enforcers. Okay. Maraming salamat po. Mabanggit mo yan. Oo, sir. Kung magpalit man ako ng rim pero ganun din kalaki, wala pong problema yon. Eksakto. Sabi po ng department order, wala kang paglabag. As long as na yung rim, hindi mo binago ang size. Pero Ayun. nagpalit ka ng gomo, medyo mataba, medyo manipis ang bahagya, wala po kayong paglabag base sa department order ng DOTR. Sir, maraming salamat po. Ako po'y nagpapasalamat sa ngalan siguro ng lahat na nagmumotor. Itong kasama ko, nagmumotor ang asawa nito. Ako nagmumotor at napakarami pong nagmumotorsiklo dito sa ating bansa. In behalf of all of them, maraming salamat po at may isang kagaya mo na at least pwede pa naming masandalan sa mga ganitong mga issue. Maraming salamat po, Colonel Busita. Sir. Colonel, thank Message nyo po para kay Congressman Pulong Duterte, sir. Ano pong gusto niyo sabihin sa kanya? Kay Honorable Congressman Paolo Pulong Duterte, wala po akong sama ng loob o ano paman. Dahil ako naman po ay matured enough at bilang retired police, ako po ay naniniwala na naganap yung ganyang komento, pahayag mula sa kanya sapagkat may nag-feed ng information sa kanya na hindi naman totoo. At bagamat nangyari yan, ako po ay 100% kumpiyansa na yan ay aalamin niya kung may katotohanan o wala. Kaya sir, sa inyo po, sa mga local radio stations dito sa Mindanao, particular sa Davao, ako po on behalf of RSAP ay taos puso nagpapasalamat sa inyo sapagkat namomonitor po namin na talagang hindi kayo bias. Ang inyong mga komentaryo ay patas, walang pinipili, walang kinikilangan, tama lamang. Kaya sobrang pasasalamat po mula sa aming hanay sa RSAP. At nagpapasalamat din ako Sir Randy and Ma'am Alian sa mga Dabawenyos na nag-comment, nakakalam ng kalagayan, ng sitwasyon, ng mga naganap sa CTTMO at sinasabi po nila doon na parang may mali na impormasyon na nakarating kay Honorable Congressman Pulong Duterte. Yun po ay malaking tulong na para sa atin na wala naman tayong hinahangad na makipag-away sa lokal na pamahalaan dahil walang benepisyo yan. Ang gusto lamang po natin ay wag naman kawaawa ang mga motorista na disiplinado at marunong sumunod sa batas. Lilinawin ko, Sir Randy and Ma'am Alian, sa ating mga kababayang Dabawenyos, hindi po pinagtatanggol ni Busita ang walang disiplina at mga riders na maingay ang motorsiklo. Dapat po sila hulihin, supilin at pagmultahin. Tiyakin lamang po na hindi mabibiktima at mapagmumulta ang mga disiplinadong riders dito po sa dito sa lalawigan po ng Davao. Kaya ulitin ko po sa inyong lahat, Sir Randy, Mamalian at sa iba pang mga kababayan natin sa Davao. On behalf of RSAP, maraming salamat po. Mabuhay tayo. God bless us all.